So mga tol, matapos po nating maibalita ang laban ng Gervonta Tank Davis versus Jake Paul sa previous vlog natin na magaganap na ang laban na yan sa November 15 sa isang exhibition match. Pinost nga po ng affiliate brand ni Torquay Alalsik na Netflix Torquay na may gold buds ang poster ni Tank Davis at Jake Paul, pero agad din pong binura ang nasabing poster. Bukod dyan, ibinalita din po ng insider ng boxing na si Mike Coppinger ang laban ng Jake Paul versus Tank Davis, pero marami nga po ang hindi agad naniniwala sa laban na yan. Isa na nga po dyan ang hindi agad naniwala, ang tinalo ni Tank Davis na si Ryan Garcia. Sa post po kasi ni Garcia, sinabi niyang nagdududa daw siya na mangyayari ang laban na yan. Wala daw paraan para tanggapin ni Tank Davis ang 195 pounds. Natural na maliit daw itong si Tank Davis, at sa tingin daw ba magdidesisyon daw itong si Tank Davis na magpalobo hanggang 195 pounds. Pero sa mga sunod na post ni Garcia mga tol, mukhang naniniwala na ito na matutuloy ang laban na yan. Sinabi po kasi ni Garcia, boxing is official WWE. Official na po kasi talaga ang laban ng Tank Davis versus Jake Paul. Mismong Netflix na po kasi ang nag-announce mga tol na tuloy na ang labanan na yan na magaganap ngayong November 15 sa Atlanta at ipapalabas ng live sa Netflix. Kaya sa mga nagdududa na magtutuos itong si Tank Davis at Jake Paul, yan na, mismong Netflix na po ang nag-announce. Sa kabilang banda naman mga tol, nag-react po si Timothy Bradley sa laban ng Tank Davis versus Jake Paul. Bigla pong nag-upload ng video si Timothy Bradley sa kanyang channel. Wika niya, yan na daw yung sinasabi niya noon, nalalaban na lang daw itong si Tank Davis para sa big payday. Hindi daw talaga lalaban si Tank Davis sa mga boksingerong may sense pagkatapos ng draw sa labang kay Lamont Rhodes Jr. Katulad ng labang kay Shakur Stevenson at Abdullah Mason. Mas pipiliin daw talaga ni Tank Davis itong si Jake Paul. Nakalalabasan na circus ang laban. Tapos na daw ang karir ni Tank Davis, kaya bago daw ito magretiro, makakabili daw si Tank Davis ng sarili nitong island. Mabibili daw ni Tank Davis ang gusto niya kasama ang kanyang mga anak. Makakapag-chill daw ito, makakapag-hangout kasama ang mga anak niya, at kakanta pa daw itong si Tank Davis ng Kubaya songs. Pero hindi pa daw dyan nagtatapos si Tank Davis dahil dalawa daw ang target na itong malaking laban. Una si Jake Paul, pagkatapos niyan si Manny Pacquiao naman daw ang isusunod ni Tank Davis. Pagkatapos daw ng dalawang laban na yan, bye-bye na daw itong si Tank Davis, magre-retiro na daw yan, at mga 2 taon daw ang lilipas, si Tank Davis makukuha daw ang pagiging Hall of Fame. I think he will have 2. This is 1. The next one gonna be Manny Pacquiao, I think. And then I think that's when he gonna get up and he gonna say, bye boxing, thank you so much. Yup. Samantala, nagsalita na po si Jake Paul sa laban nila ni Tank Davis. Sa X account, sinabi ni Jake Paul mga tol na matagal na daw din na-respect ni Tank Davis ang pangalan niya. Pero FBB drone daw siya. Buburahin na daw niya ang maliit na si Tank Davis. Aminado siyang isa daw si Tank Davis ang top pound for pound. Pero ang motto daw niya, sino man, anumang oras at kahit saang lugar, against all odds. Una, papatayin muna daw niya itong si David. Pagkatapos, papatayin naman daw niya si Goliath. So ibig sabihin ni Jake Paul mga tol, pagkatapos niyang patayin si David, si Goliath naman ang isusunod niya. So mukhang ang tinutukoy ni Jake Paul na Goliath ay itong si Alexander Usyk.